Pasensya na, Jasmine. Pero, please, makipaghiwalay ka na sa akin. Habang tinitingnan ko ang divorce papers na biglang inabot sa akin ng asawa ko, umiling ako. Ayoko. Anong klaseng hiwalayan to nang hindi mo man lang sinasabi ang dahilan? Please, intindihin mo naman ang sitwasyon ko. Anong sitwasyon? Ang katotohanang may iba kang babae. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa harapan at pumasok ang biyenan kong babae. Pero may kasunod siyang isang lalaking hindi ko kilala. Nakasuot ito ng mamahaling suit at may nakakatakot na aura, Miss Jasmine Reyes. Ikinagagalak ko kayong makilala. Inabot ng lalaki ang kanyang business card. Nakasulat doon na siya ang chairman ng isang kilalang kumpanya ng gamot, isang pangalang pamilyar kahit sa akin. Ikinalulungkot kong sabihin, pero buntis ang anak kong babae sa asawa ninyo, si Paolo. Ano po? Hindi maaaring magkaroon ng isang dalagang ina sa aming pamilya. Dahil may responsibilidad kami sa nangyari, bibigyan namin kayo ng 100 milyong piso. Ituring ninyo na lang itong danyos at pumayag na kayong mag-divorce. Bigla akong hindi makahinga. Ang biyenan ko naman ay tango lang ng tango sa tabi niya. Nay, ano po ito? Jasmine, 100 milyon yan. 100 milyon. Pera yan na kahit habang buhay mong gastusin, hindi mauubos. Ano naman ang halaga ng pera? Hindi ako makikipag-divorce. Nooy nagsalita ang lalaki sa malamig na boses. Pag-isipan ninyong mabuti. Kung tatanggi kayo, mas magiging mahirap lang ang lahat para sa inyo. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Iyon ang sandali kung saan ang 4 na taon naming pagsasama bilang mag-asawa ay ipinagbili sa halagang 100 milyong piso. Ngunit hindi nila alam kung ano na ang natuklasan ko at kung gaano ko katagal hinintay ang sandaling ito. Ang kuwento natin ngayon ay magsisimula na. Ako po si Jasmine Reyes. Ngayon, nagpapatakbo ako ng isang Pilates studio sa Bonifacio Global City, pero 2 taon lang ang nakalipas. Nakatira ako sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Noong mga panahong iyon, nagtatrabaho ako bilang head nurse sa isang malaking ospital sa Makati. Gumigising ako ng alas 5 ng umaga, bumibiyahe ng 2 oras sa MRT para makapasok sa trabaho at nakakauwi ng lampas alas 9 ng gabi. Maganda naman ang sahod ko. Pero ang problema ay ang asawa ko. Si Paulo de la Cruz, ang asawa ko, ay laging nasa coffee shop, dala ang kanyang laptop, sa dahilan na may IT startup daw siyang itinatayo. Ngunit sa totoo lang, wala siyang kinikita. Malapit na akong makakuha ng investors. Maghintay ka lang ng kaunti, paulit-ulit niyang sinasabi sa loob ng 4 na taon. Sa gitna ng lahat ng iyon, lahat ng gastusin sa bahay, mula sa upa hanggang sa interes ng utang, ay galing lahat sa sahod ko. Ang biyenan ko, si Aling Elena, ay paminsan-minsan nagdadala ng ulam at sinasabi, kapag naging matagumpay na ang negosyo ng anak kong si Paulo, ikaw, Jasmine, ang magiging pinakamasaya. Magtiis ka lang muna. Ganoon din ang kapatid niyang si Miguel. Ate Jasmine, tutulungan ko si kuya sa negosyo niya, malapit na kaming yumaman. Sabi niya sabay hingi ng pera para sa kanyang gastos. Sa ganitong paraan ako nabuhay hanggang sa isang taglamig. 4 na taon na kaming kasal pero hindi pa rin kami magkaanak, kaya't kinumbinsi ko si Paulo na pumunta kami sa ospital. Magpa-check up tayo. Baka may problema sa katawan natin. Ayaw ni Paulo noong una, pero sa huli ay sumama rin siya sa isang kilalang klinika sa Makati. Sinabi ng doktor na kailangan naming parehong sumailalim sa masusing pagsusuri at lumabas ang resulta makalipas ang 1 linggo. Nang hapong iyon, alas 3, kaharap ko ang doktor sa loob ng klinika. Mag-isa lang ako dahil sinabi ni Paulo na mayroon siyang business meeting. Miss Jasmine Reyes, wala po kaming nakitang anumang problema sa inyo. Ngunit, sandaling huminto ang doktor at maingat na nagsalita. Ang inyong asawa po ay may azoospermia. Mahihirapan po kayong magkaanak. Sa sandaling iyon, parang nagblanko ang isip ko. Azoospermia? Ibig sabihin, ang dahilan kung bakit hindi kami magkaanak sa loob ng 4 na taon ay dahil sa asawa ko. Sigurado po ba kayo, Doc? Opo,
Malinaw po ang resulta ng pagsusuri. Kulang na kulang ang bilang ng kanyang sperm at halos wala itong motility. Masasabi nating imposible ang natural na pagbubuntis. Tinanggap ko ang resulta at umuwi. Sa loob ng MRT, paulit-ulit kong tinitigan ang papel. Malinaw na nakasulat doon ang diagnosis, azoospermia. Pagdating ko sa bahay, wala si Paulo. Lumabas na naman siya para sa isa na namang business meeting. Umupo ako sa sofa, tiniklop ang resulta ng pagsusuri at itinago ito sa pinakailalim ng aking bag. Nang gabing iyon, bandang 11:00, dumating si Paulo na amoy alak. "Oh, Jasmine, kumusta? Yung check-up? Anong sabi?" "Wala namang kakaibang problema," nagsinungaling ako. "Bakit ko ginawa iyon? Ngayon kapag iniisip ko, kakaiba talaga. Dapat sinabi ko sa kanya ang totoo, pero ibang salita ang lumabas sa bibig ko. Mabuti naman kung ganon. Kusang darating din yan," sabi ni Paulo, nang walang pakialam, habang papasok sa banyo. Habang pinapanood ko siya, may kakaiba akong naramdaman. May kung anong hindi tama. Makalipas ang ilang araw, pag-uwi ko galing sa overtime, nakita ko si Paulo sa sofa na nagsiselfone. Nagulat siya nang marinig niyang bumukas ang pinto at dali-dali niyang itinago ang kanyang telepono. "Oh, andito ka na pala? Ang aga mo natapos ngayon." "Oo, kaunti lang ang pasyente." Pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig habang pasimpleng inoobserbahan si Paulo. Halatang-halata na balisa siya. Biglang tumunog ang notification sa telepono ni Paulo. "Babe, free ka ba bukas? Kita tayo sa cafe?" "Isabel?" Lumitaw ang mensahe sa screen bago ito nawala. Agad na napansin ko ang pangalang Isabel at ang heart emoji. Dali-daling kinuha ni Paulo ang telepono at sinabing, "Yung babaeng nakilala ko lang yan sa negosyo. Wala yon. Kung business-related, bakit babe ang tawag sa'yo? Bata lang siguro yon kaya ganoon." Hindi natural ang sagot ni Paulo. Hindi na ako nagtanong pa, pero may bumabagabag na sa aking isipan. Ang resulta ng azoospermia at ang babaeng nagngangalang Isabel. 2 piraso ng palaisipan ang umiikot sa aking isip. Nang gabing iyon, habang naliligo si Paulo, tiningnan ko ang kanyang cellphone. Hindi ko ito ugali, pero noong gabing iyon, parang kailangan kong siguraduhin. Binuksan ko ang kanyang mga mensahe at nakita kong ilang buwan na pala silang nag-uusap ni Isabel. "Babe, good job today. Miss na kita." "Ako rin. Bukas, sa dati nating tagpuan." "Sige, 2 p.m. sa cafe sa BGC." Cafe sa BGC? Ito ang lugar kung saan madalas pumunta si Paulo para sa kanyang mga business meeting. Ngunit hindi pala negosyo ang pinupuntahan niya, kundi ibang babae. Nag-scroll pa ako pababa at nakita ang mas lantarang mga mensahe. "Babe, tuwing naiisip kita, bumibilis ang tibok ng puso ko. Huwag na huwag dapat malaman ni Jasmine to. Mag-ingat tayo. Alam ko, sikreto lang nating dalawa. To, nanginginig ang kamay ko. 4 na taon kaming kasal. At ngayon ko lang natuklasan ang kanyang panloloko at ginagamit pa niya ang perang pinaghirapan ko hanggang gabi para makipagkita sa ibang babae." Tumigil ang tunog ng tubig mula sa banyo. Dali-dali kong ibinalik ang telepono sa dati nitong lugar at humiga sa kama. Bago lumabas si Paulo, nagtalukbong ako ng kumot at nagkunwaring tulog. "Jasmine, tulog ka na?" Mahinang tanong ni Paulo, pero hindi ako sumagot. Sa halip, naisip ko sa sarili ko, isang asawang baog na nanloloko kasama ng ibang babae. Mayroon pa bang mas katawa-tawang sitwasyon kaysa rito? Pero kakaiba. Pakiramdam ko ay iiyak ako, ngunit wala ni isang patak ng luha ang lumabas. Sa halip, nagsimulang gumana nang malamig ang aking isip. Mas nangibabaw ang kalkulasyon kaysa emosyon. Sa sandaling iyon, nalaman ko, dumating na ang pagkakataon. Ilang araw ang lumipas mula noon. Gaya ng dati, pagkatapos kong mag-overtime at pumasok sa bahay, nakita ko si Paulo na nakaupo sa sala, bihis na bihis at seryoso ang mukha. "Jasmine, umupo ka. May sasabihin ako." Ibinaba ko ang aking bag at umupo sa harap ni Paulo.
Handa na ang loob ko. Ano yon? Maghiwalay na tayo. Sa wakas, lumabas din ang mga salitang inaasahan ko. Hindi na ako nagulat. Sa halip, mahinahon akong nagtanong pabalik. Bakit biglaan? Hindi ito biglaan. Alam mo naman kung ano na ang estado natin nitong mga nakaraang araw, di ba? Wala na tayong pag-uusap. Pareho na tayong pagod. Kaya gusto mong makipaghiwalay? Oo, para na rin sa ating dalawa. Walang kasiguraduhan sa boses ni Paulo. Para siyang nagbabasa lang ng script na ibinigay ng iba. Biglang may kumatok sa pinto. Lampas 10:00 na ng gabi, sino kaya ang bibisita? Biglang kinabahan si Paulo at tumayo. Baka sila na yan. Sino sila? Pagbukas ni Paulo ng pinto, mga taong hindi ko inaasahan ang pumasok. Isang lalaking nasa 60s na nakasuot ng itim na suit at sa likod niya ay ang biyenan kong si Aling Elena at ang bayaw kong si Miguel. Miss Jasmine, ikinagagalak ko kayong makilala. Ako si Ricardo Ocampo. Ricardo Ocampo? Narinig ko na ang pangalang iyon. Siya ang chairman ng isang sikat na pharmaceutical company. Bakit naman siya napunta sa maliit naming apartment? Diretsahan ko na pong sasabihin kung bakit ako naparito. Ang anak kong si Isabel ay karelasyon ni Paolo at nagdadalang tao siya. Lumabas ang mga salitang inaasahan ko, ngunit nang marinig ko ito mismo, parang may kung anong gumuho sa isang sulok ng puso ko. Kaya po kayo naparito? Sa aming pamilya, hindi maaaring magkaroon ng isang dalagang ina. Kailangang pakasalan ni Isabel ang ama ng kanyang anak. Kayo ni Paulo ay kailangang maghiwalay. Ang tono ni Don Ricardo ay isang utos. Para bang ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para tapakan ang ibang tao. Hindi po yata tama na ganyan kayo magsalita. Ang paghihiwalay ay desisyon naming mag-asawa. Siyempre, pero isipin ninyo ng praktikal. Si Paolo ay ama na ng anak ng ibang babae. May dahilan pa ba para ipagpatuloy ang kasal na ito? Biglang lumuhod ang biyenan ko at nagsalita. Naku, Don Ricardo, pasensya na po, hindi po namin alam. Siyempre, kailangan nilang maghiwalay. Jasmine, umalis ka na. Nay, nagulat ako. Ang biyenan ko na tumatawag sa akin ng manugang sa loob ng 4 na taon ay bigla na lang akong itinataboy. Yumuko rin ang bayaw kong si Miguel at nagsalita. Ate Jasmine, pasensya na po, pero kailangan niyo na pong tanggapin ang katotohanan. May anak na si Kuya sa ibang babae. Kaya gusto niyo akong palayasin? Hindi ka namin pinapalayas, Jasmine. Wala lang kaming magawa sa sitwasyon, pagdadahilan ni Paulo. Ngunit sa kanyang boses, mas nangingibabaw ang ginhawa kaysa sa pagsisisi. Muling nagsalita si Don Ricardo. Siyempre, hindi namin kayo basta-basta paghihiwalayin. Magbibigay kami ng danyos. Danyos, bibigyan namin kayo ng 100 milyong piso. Basta't pumirma kayo sa divorce papers ngayon din. Sa sandaling iyon, parang nagyelo ang hangin sa silid. Ang halagang 100 milyon ay napakalaki kaya't hindi ko ito lubos na maisip. Nagningning ang mga mata ng biyenan ko. 100 milyon po? Totoo po ba? Opo, cash po naming ibibigay. Pero may kondisyon. Pagkatapos ng hiwalayan, hindi na kayo maaaring makipag-ugnayan kay Paulo o sa aming pamilya. At hindi ninyo ito maaaring ipagsabi kahit kanino. Napanganga rin si Miguel. Ate Jasmine, sa 100 milyon, makakapagsimula ka na ng bagong buhay. Oo, Jasmine, ito na rin ang magandang pagkakataon para sa'yo. Huwag ka nang manatili sa isang mahirap na pamilyang tulad namin at magsimula ka na ulit, sabi pa ni Paulo. Dahil sa sinabi ni Paulo, naging malinaw sa akin na pinagplanuhan na nilang lahat ito sa harap ng pera. Ang 4 na taon naming pagsasama ay bigla na lang naglaho. Nagpatuloy si Don Ricardo. Ano sa tingin ninyo? Hindi masamang alok, di ba? Bata pa naman kayo, kaya't marami pa kayong pagkakataon para magsimula ng bagong buhay. Pinagmasdan ko silang lahat. Ang biyenan kong naakit sa amoy ng pera, ang bayaw kong nagtatago sa likod ng kanyang kuya, ang asawa kong walang bahid ng pagsisisi, at ang chairman na gustong lutasin ang lahat gamit ang kapangyarihan. 100 milyon.
Napakalaking pera nga po. Pera na sobra-sobra pa kahit gastusin habang buhay, pero masyadong biglaan ang alok kaya nalilito po ako. Sa totoo lang hindi ako nalilito. Sa halip, nagkakalkula na ang isip ko kung paano ko gagawing pabor sa akin ang sitwasyong ito. Kailangan ko pong tumawag ng abogado. Hindi ko po kayang magdesisyon sa ganito kalaking bagay ng mag-isa. Biglang sumimangot ang mukha ni Don Ricardo. Abogado? Bakit kailangan pa ng ganoong komplikadong proseso? Dahil malaking pera po ang pinag-uusapan, 100 milyon. Kailangan nating siguraduhin na lahat ay legal at walang problema. Hindi po ba't mas maganda rin iyon para sa inyo, Ginoo? Kung ganon, bukas, magkita tayo sa isang notaryo kasama ang aming abogado. Sige po, dadalhin ko rin ang aking abogado. Tumayo si Don Ricardo at nagsalita. Bukas, alas 10 ng umaga, sa Hanseo Notary Public Office sa Makati. Pagkapirma ninyo, agad naming itra-transfer ang pera. Pagkaalis nila, tumahimik ang bahay. Maingat na nagsalita si Paulo. Jasmine, sorry. Sorry talaga. Anong sorry? Dapat ka pa ngang magpasalamat. Ha? 4 na taon kitang inalagaan at ngayon makakatanggap ka ng 100 milyon at magiging malaya. Saan ka pa makakakita ng ganitong pagkakataon? Nagulat si Paulo dahil mas kalmado ang reaksyon ko kaysa sa inaasahan niya. Naging awkward siya. Pumasok ako sa kwarto at kinuha mula sa bag ko ang resulta ng azoospermia. Muli ko itong tiningnan at napangiti. Magiging masaya ang bukas. Kinabukasan, alas 9 ng umaga, nasa isang law firm ako sa Makati. Ang kinuha kong abogado, si Attorney Santos, ay nasa mid-30s, kalmado at metikuloso. Miss Jasmine, base po sa sitwasyon, mukhang nagmamadali ang kabilang panig. Ang pag-aalok ng ganoon kalaking halaga, 100 milyon, na babayaran agad-agad, ay may kahina-hinala. Tama po kayo. Ganoon din po ang iniisip ko. Mayroon kaya silang tinatagong kahinaan. Inilabas ko mula sa aking bag ang resulta ng azoospermia at ipinakita ito kay Attorney Santos. Ang asawa ko po ay baog. Imposible po siyang magkaanak ng natural ayon sa diagnosis. Kung ganoon, ang pagbubuntis ng kabit niya. Opo, malaki ang posibilidad na hindi niya anak iyon. Pero mukhang hindi ito alam ni Don Ricardo. Tumango si Attorney Santos. Naiintindihan ko na. Kung ganoon, kailangan nating magdagdag ng ilang probisyon sa kontrata. Anong mga probisyon po? Una, tatanggapin natin ang 100 milyon, pero maglalagay tayo ng probisyon na anuman ang mangyari sa hinaharap, wala tayong obligasyong isauli ito. At pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Attorney Santos, idagdag din natin ang isang pangungusap na nagsasabing ang kontrata ay mananatiling may bisa, anuman ang maging resulta ng DNA test. DNA test? Opo, para kung sakaling magkaroon ng issue sa pagpapatunay ng pagiging ama sa hinaharap, mayroon na tayong legal na proteksyon. Sumang-ayon ako ng buo sa suhestiyon ni Attorney Santos. Iyon mismo ang gusto kong mangyari. Alas 10 ng umaga, pagdating ko sa Hanseo Notary Public Office sa Makati, nandoon na ang grupo ni Don Ricardo. Si Don Ricardo, ang kanyang abogado, si Paulo, ang biyenan ko, at ang bayaw ko. Lahat sila ay naroroon. Magandang umaga, hindi naman po ako huli, di ba? Hindi po. Magsimula na tayo agad. Wala kaming masyadong oras. Inilabas ng abogado ni Don Ricardo ang kontratang inihanda nila. Ngunit pagkatapos itong suriin ni Attorney Santos, umiling siya. Pasensya na, pero hindi namin maaaring gamitin ang kontratang ito. Gagamitin natin ang kontratang inihanda namin. Ano pong ibig ninyong sabihin? Nagdagdag po kami ng ilang probisyon para masigurado ang legal na bisa nito. Inilagay ni Attorney Santos ang bagong kontrata sa mesa. Binasa ito ng abogado ni Don Ricardo at nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Ano ang mga probisyong ito? Ang kontrata ay mananatiling may bisa anuman ang resulta ng DNA test. Walang anumang obligasyon na magsauli sa hinaharap. Ito po ay mga pananggalang para sa mga hindi inaasahang pangyayari.
May problema po ba kayo rito? Sumimangot si Don Ricardo at nagsalita. Bakit kailangang ilagay ang mga kakaibang probisyong iyan? Simpleng bayad pinsala lang naman para sa hiwalayan ang ibinibigay namin. Dahil napakalaking halaga, 100 milyon, ang ibinibigay ninyo, Ginoo, gusto rin naming magkaroon ng legal na proteksyon. Walang kakaiba roon, mahinahong paliwanag ni Attorney Santos. Tahimik lang akong nagmamasid sa tabi. Naiinip na nagsalita ang biyenan ko. Jasmine, huwag ka nang mag-inarte diyan at pumirma ka na. Alam mo ba kung gaano kalaking pera ang 100 milyon? Nay, buhay ko po ang nakataya rito. Kailangan kong maging maingat. Tumingin si Don Ricardo sa kanyang relo at nagsalita. Sige na, hayaan na natin ang mga probisyong iyan. Tutal, malinis naman ang konsensya namin kaya walang magiging problema. Muling sinuri ng abogado ni Don Ricardo ang kontrata at ipinasa ito sa notaryo. Binasa ito ng notaryo at tumango, walang problema. Maaari na po kayong pumirma. Unang pumirma si Don Ricardo, sumunod si Paulo, at sa huli, ako na. Hinawakan ko ang ballpen at sandaling huminto. Nakatutok sa akin ang tingin ng lahat. Huling kumpirmasyon lang po. Ang 100 milyong piso ay cash at agad na itatransfer. Tama po ba? Tama. Pagkapirma ninyo, itra-transfer namin agad. Hindi na ako nag-atubili pa at pumirma. Isinulat ko ng malinaw ang pangalang Jasmine Reyes. Agad na tumawag si Don Ricardo. I-transfer mo na ngayon. 100 milyon sa account ni Jasmine Reyes. Ilang minuto ang lumipas. Nakatanggap ako ng text sa aking cellphone. Isang notification na nagsasabing awan 100 bilyong awan 0.00 has been deposited to your account. Napasigaw sa tuwa ang biyenan ko. Naku, pumasok na nga, pumasok na talaga ang 100 milyon. Tuwang-tuwa ring nagsalita si Miguel. Ate Jasmine, ay, Miss Jasmine, congratulations po. Magsisimula na kayo ng bagong buhay. Ngumiti rin ng awkward si Paulo at nagsabi, Jasmine, sana maging masaya ka. Sorry at salamat. Ngunit wala akong naramdamang kagalakan. Sa halip, kalmado ako. Kung ganoon, aalis na po ako. Saan po kayo pupunta? Magho-hotel muna ako ng ilang araw habang naghahanap ng bagong bahay. Huling nagsalita si Don Ricardo. Magandang desisyon iyan. Sana'y magkaroon kayo ng magandang panibagong simula, Miss Jasmine. Lumabas ako sa notaryo at sumakay ng taxi. Nasa loob ng aking bag ang kopya ng notaryadong kontrata at sa aking cellphone ang mensahe na pumasok na ang 100 milyong piso. Nagtanong ang taxi driver. Saan po tayo, ma'am? Sa BGC po, kuya. BGC? Medyo malayo pero magandang lugar yon. Tumingin ako sa labas ng bintana at napangiti. Iniwan ko na ang maalinsangang hangin ng maliit na apartment patungo sa isang bagong lugar. Nang hapong iyon, nasa isang real estate office ako sa BGC, tinitingnan ang isang commercial building na may tanawin ng syudad. Ano po sa tingin ninyo rito, ma'am? Pwede niyong gawing commercial space ang first floor at tirahan naman ang itaas. Maganda. Kukunin ko na. Talaga po, kung ganoon, ang down payment po. Babayaran ko ng buo cash. Gulat na tumingin sa akin ang real estate agent. Ngunit kalmado lang ako. May 100 milyon ako, kaya't may kakayahan ako. Nang gabing iyon, sa isang luxury hotel suite sa BGC, muli kong binasa ang kontrata. Paulit-ulit kong binasa ang pangungusap. Ang kontrata ay mananatiling may bisa, anuman ang maging resulta ng DNA test. Ngayon, magsisimula na ang laro. Makalipas ang isang buwan, nasa bago kong bahay na ako sa BGC, kamiting ang isang interior design firm. Plano kong gawing Pilates studio ang unang palapag at tirahan ang ikalawang palapag. Sa espasyong ito, mukhang kakasya ang 20 Pilates machine. Sige, gawin niyong elegante. Bagay sa bunigi ng BGC. Samantala, sa maliit na apartment sa Quezon City, ibang-iba ang eksena. Mula nang lumipat si Isabel sa bahay ni Paulo, nagbago ang lahat. Sa edad na halos 30 pa, ipinapamukha niya sa lahat na siya ay isang tagapagmana ng yaman. Nay, masyadong maalat ang ulam na to. Mas gusto ko,
Yung hindi masyadong maalat, pakiluto ulit. Naguguluhang sumagot ang biyenan kong si Aling Elena. Ah, Isabel, puwede mo naman akong tawaging Mama kung gusto mo. Medyo awkward pa po. Hindi pa naman tayo kasal para tawagin ko kayong Mama. Bigla, hindi na tinawag ni Isabel na Mama ang biyenan ko. Sa halip, parang siya ang may-ari ng bahay at utos dito, utos doon. Miguel, puwede mo ba akong ibili ng paborito kong prutas? Mahalaga ang nutrisyon para sa buntis. Yumuko si Miguel sa harap ng kanyang magiging hipag at nagsabi, Sige po, anong prutas po ang gusto ninyo? Cherries, strawberries, at imported grapes. Siguraduhin mong sa department store mo bibilhin, ayoko nang galing sa palengke. Alam ni Miguel kung gaano kamahal ang mga prutas sa department store, pero hindi siya makatanggi. Dahil sa 100 milyon, kailangan nilang sundin ang lahat ng gusto ni Isabel. Mas malala ang sitwasyon ni Paulo. Ang ipinangakong magandang posisyon ni Don Ricardo ay sa isang warehouse pala ng pharmaceutical company bilang isang ordinaryong trabahador. Hoy, Paulo, puwede kang mag-overtime ngayon, di ba? Opo, sipo. Walang galang ang tono ng warehouse supervisor kay Paulo. Mas bata pa ito sa kanya, pero kung umasta ay parang kung sino, ngunit hindi makapalag si Paulo. Di ba, manugang ka ni Don Ricardo? Bakit ka dito nagtatrabaho? Para lang matuto ng trabaho. Ganoon ba? Kung ganoon, dapat mas galingan mo pa. Malaki ang inaasahan sa'yo. Hindi rin maganda ang tingin sa kanya ng mga katrabaho. Hindi nila maintindihan kung bakit ang isang manugang ng mayaman ay nagbubuhat lang ng mga kahon sa warehouse. Pag-uwi ni Paulo, masakit ang buong katawan niya. Sanay sa trabahong pang-opisina, sobrang hirap para sa kanya ang trabaho sa warehouse. Babe, bakit ang tagal mo? Lumamig na yung hapunan. Reklamo ni Isabel. Sorry, nag-overtime kasi. Ano bang mas importante sa overtime? Sabihin mo kay Daddy na ilipat ka sa ibang department. Hindi naman pwedeng ganoon. Bakit? Mag-asawa na tayo. Anong masama doon? Walang maisagot si Paulo. Alam na niya kung ano ang tingin sa kanya ni Don Ricardo. Isa lang siyang palamuti para pagtakpan ang pagkakamali ng kanyang anak. Mas malala ang sitwasyon ng biyenan kong si Aling Elena. Inutos sa kanya ni Isabel ang lahat ng gawaing bahay mula sa paglilinis, paglalaba, at pagluluto. Nay, buntis po ako kaya sensitibo ako sa amoy. Pakialis naman po yung amoy ng isda. Isabel, anak, kailangan ng buntis kumain ng maraming isda. Nandidiri po ako sa amoy ng isda. Iba na lang po ang lutuin ninyo. Mahigit 30 taon nang ginagawa ni Aling Elena ang gawaing bahay, pero ngayon, kailangan niyang magluto habang iniisip ang sasabihin ni Isabel. Isang gabi, naglabas ng sama ng loob si Aling Elena kay Miguel. Miguel, anak, tama ba to? Oo, nakatanggap tayo ng 100 milyon. Pero tama bang ganito ang buhay natin? Ma, tiis lang po. Anak siya ni Don Ricardo. Kung magiging mabait tayo sa kanya, baka mas magandang bagay pa ang mangyari sa atin. Sa bagay, pero parang mas komportable pa noong andito si Jasmine. Huwag niyo na pong sabihin yan. Iba na si Jasmine ngayon. Ganoon ang sinabi ni Miguel, pero sa loob-loob niya, mayroon din siyang pinagsisisihan. Noong andyan pa si Jasmine, hindi ganito kalamig ang bunigi ng bahay nila. Makalipas ang isang buwan, mas lalo pang lumabas ang tunay na ugali ni Isabel. Paulit-ulit siyang nagpapabili ng mga mamahaling bag, makeup at damit. Babe, ang ganda ng bag na to. Di ba? Nakita ko sa mall. Magkano? Mga 4,000 ang piso. 4,000 ang pat ko. Bakit ang mahal? Anong mahal doon? Alam mo ba kung gaano karami ang pera ni Daddy? Barya lang to sa kanya. Ngunit para kay Paulo, malaking pera ang 400,000. Ang sahod niya sa warehouse ay hindi pa umaabot ng 30,000 piso. Isabel, empleyado pa lang ako. Kung ganoon, sabihin mo kay Daddy, humingi ka ng mas magandang posisyon. Hindi naman pwede. Bakit? Nahihiya ka? Hanggang kailan ka magtatrabaho sa warehouse? Naging mas malamig ang boses ni Isabel.
Habang tinitingnan siya ni Paulo, naramdaman niyang may mali. Pero huli na ang lahat para umatras. Ang tanging pagkakataon na mayroong tawanan sa bahay ay kapag tinitingnan nila ang kanilang bank account. Totoo nga, may 100 million tayo. Totoo ba to? Namamanghang sabi ni Miguel habang tinitingnan ang passbook. Ngunit hindi nila ito basta-basta magastos. Marami silang paggagamitan nito. Kasal, bahay, at kung ano-ano pa. Miguel, lumipat na rin tayo sa mas malaking bahay. Maganda yan, ma. Sa wakas, makakatira na rin tayo sa disenteng lugar. Nagsimulang maghanap ng bahay sina Aling Elena at Miguel, ngunit si Paulo ay parang walang interes sa kanilang mga plano. Gabi-gabi siyang umuuwi na pagod mula sa trabaho sa warehouse, kaya't wala na siyang pakialam sa paglipat ng bahay. Kuya, hindi ka ba sasama tumingin ng bagong bahay? Kayo na lang. Pagod ako. Habang nakahiga si Paulo sa sofa, lumapit si Isabel. Babe, mukhang pagod na pagod ka nitong mga nakaraang araw. Gusto mo bang kausapin ko si Daddy? Huwag na. Hayaan mo na lang. Bakit ba? Malapit na tayong ikasal. Tumingin si Paulo kay Isabel. Ang matamis na samahan nila noong nagkikita pa sila sa cafe ay naglaho na. Ang Isabel na kasama niya sa realidad ay masyadong praktikal at malamig. Nang gabing iyon, nag-isip si Paulo. Parang mas komportable pa siya noong nakatira sila ni Jasmine sa maliit na apartment. Noon, kahit papaano, hindi siya nabubuhay para lang mag-ingat sa sasabihin ng iba, ngunit tapos na ang pagpili. Kahit magsisi pa siya ngayon, wala na itong silbi. 6 na buwan ang lumipas sa isang mamahaling postnatal care center sa Ortigas, isang pagdiriwang ang nagaganap ng anak na si Isabel. Inimbitahan ni Don Ricardo ang buong pamilya at mga kamag-anak para sa isang malaking selebrasyon. Dumalo rin ang buong pamilya ni Paulo. Congratulations po, Don Ricardo. May apo na po kayo. Bati ng biyenan kong si Aling Elena, may dalang bulaklak. Ngunit parang madilim ang mukha ni Don Ricardo. Salamat, may kakaiba. Isang selebrasyon para sa pagsilang ng isang apo, pero walang kagalakan sa boses ng chairman. Maingat na nagtanong si Paulo. Malusog po ba ang bata? Oo, malusog. Pero, huminto si Don Ricardo. Nooy dinala ng isang nurse ang sanggol mula sa nursery. Nagkumpulan ang mga tao para tingnan ang sanggol, ngunit biglang tumahimik. Ang buhok ng sanggol ay kulay ginto at ang mga mata niya ay asul. Teka, banyaga ba ang batang to? Pabulong na tanong ng isang kamag-anak. Biglang naging awkward ang bunigi. Nag-aalalang nagsalita si Isabel. Kasi noong bata ako, tumira ako sa Amerika, kaya siguro ganyan. Ngunit walang katuturan ang kanyang paliwanag. Paanong magiging blonde ang isang bata kung parehong Pilipino ang kanyang mga magulang? Unti-unting tumigas ang mukha ni Don Ricardo. Tulala ring nakatingin si Paulo sa sanggol. Isabel, sigurado ka bang anak natin to? Babe, anong sinasabi mo? Siyempre, anak natin to. Ngunit nanginginig ang boses ni Isabel. Halatang may itinatago siya. Nang gabing iyon, tinawag ni Don Ricardo si Isabel at kinumpronta. Isabel, magsabi ka ng totoo. Anak ba talaga ni Paulo yan? Daddy, bakit po kayo ganyan? Siyempre, anak ni Paulo yan. Kung ganoon, bakit blonde ang buhok ng bata? Hindi maipaliwanag yan kung hindi siya half American. Umiyak si Isabel. Daddy, hindi ko po alam. Hindi ko po talaga alam. Nagalit si Don Ricardo. Hanggang ngayon ba nagsisinungaling ka pa rin sa akin? May kinakasama kang ibang lalaki, di ba? Hindi po. Si Paulo lang po talaga ang kasama ko. Ngunit hindi naniwala si Don Ricardo. Masyadong malinaw na ebidensya ang itsura ng bata. Kinabukasan, nagsimula ng sariling investigasyon si Don Ricardo. Inalam niya ang nakaraan ni Isabel at nakakagulat ang kanyang natuklasan. Ang dating kasintahan ni Isabel noong nag-aaral pa siya sa Amerika ay nasa Pilipinas pala at nagtatrabaho bilang isang English teacher. James Wilson, 28 taong gulang, kasalukuyang nagtatrabaho sa isang English Academy sa Makati.
Namutla ang mukha ni Don Ricardo habang binabasa ang report mula sa investigador. Kung ganoon, ang lalaking ito ang tunay na ama. Malaki po ang posibilidad. Mas mabuti pong magpa-DNA test kayo. Agad na tinawag ni Don Ricardo si Paulo at sinabi, Paulo, kailangan nating magpa-DNA test. Po, bakit po biglaan? Hindi ba't kakaiba ang itsura ng bata? Sa totoo lang, iniisip din ito ni Paulo. Habang tinitingnan niya ang sanggol na may blonde na buhok at asul na mga mata, may naramdaman siyang hindi tama. Sige po, magpa-test tayo. 3 araw ang lumipas, lumabas ang resulta ng DNA test. At malinaw ito, hindi magkaugnay. Si Paulo ay hindi ang biological na ama ng batang ito. Sa sandaling iyon, sumabog sa galit si Don Ricardo. Isabel, pumarito ka ngayon din. Nanginginig na nagsalita si Isabel. Daddy, hindi ko po alam. Hindi mo alam? Nakipagtalik ka sa ibang lalaki pero hindi mo alam? Akala ko tapos na kayo ni James. Sabi mo, si Paulo lang ang kasama mo pagdating mo dito sa Pilipinas. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Para saan pat nagbayad ako ng 100 milyon para lang mapaghiwalay sila? Sigaw ni Don Ricardo kay Paolo. Paolo, sabi mo anak mo yan. Sabi mo pananagutan mo. Hindi. Hindi ko rin po alam. Sabi po ni Isabel anak ko raw. Hindi mo alam anong ginawa mo sa mga nagdaang buwan. Gulat na gulat si Paulo. 6 na buwan siyang nag-overtime sa warehouse. Tiniis ang lahat ng utos ni Isabel para lang malaman na hindi pala kanya ang bata. Nanginginig sa takot si Aling Elena sa tabi. Don Ricardo, hindi po talaga namin alam. Sabi po ni Isabel, anak daw po yan ng anak namin. Anong hindi nyo alam? Panbaraan ang banda ng ban, panbaraan ang bara, baka naman pinagplanuhan nyo. To, para lokohin ako. Hindi po talaga. Lumuhod din si Miguel at nagmakaawa. Don Ricardo, wala po talaga kaming kaalam-alam. Patawarin niyo po kami. Ngunit wala ng kontrol si Don Ricardo sa kanyang galit. 100 milyon. Isauli niyo ang 100 milyon. Ngayon din. Ang 100 milyon po? Oo. At idedemanda ko kayo ng estafa. Ginamit niyo ang anak ko para makakuha ng pera. Agad na nagsalita si Paulo. Don Ricardo, wala po talaga kaming alam. At yung 100 milyon po, hindi kami ang nakatanggap, kundi ang dati kong asawa. Wala akong pakialam, basta't isauli niyo yon. Pagkaalis ni Don Ricardo, tulala na lang na nagtinginan ang pamilya ni Paulo. 6 na buwan silang umasta na parang parte ng isang mayamang pamilya para lang malaman na lahat pala ay kasinungalingan. Ang bata ay anak ng iba at sila ngayon ay itinuturing na mga manloloko. Nang gabing iyon, tinanong ni Paulo si Isabel. Isabel, hindi mo ba talaga alam na si James ang ama ng bata? Babe, sorry. Sa totoo lang, nagduda ako. Nagduda ka? Kasi kakakilala lang natin ni Paulo pagkatapos naming maghiwalay ni James. Tapos nabuntis ako, kaya naisip ko, baka, kaya ginamit mo ako? Umiiyak na sumagot si Isabel. Hindi sa ganoon. Mahal talaga kita, babe. Pero dahil sa bata, ayaw nang marinig pa ni Paulo. Sa huli, ginamit lang siya. Kinabukasan matapos lumabas ang resulta ng DNA test, agad na kumilos si Don Ricardo. Una niyang tinawag ang kanyang abogado para pag-usapan ang mga legal na hakbang. Ginoo, kung idedemanda natin sila ng estafa, kailangan natin ng malinaw na ebidensya. Kailangan nating patunayan na sinadya nilang manloko, malinaw na ebidensya, anak ng ibang lalaki. Yung bata, hindi pa ba sapat yun? Hindi po sapat yun. Kailangan ng ebidensya na alam ni Paulo o ng pamilya niya na hindi niya anak yung bata. Hinampas ni Don Ricardo ang mesa. Kung ganoon, hahayaan ko na lang na mawala ang 100 milyon. Maaari po tayong magsampa ng kaso para bawiin ang pera. Pero kailangan nating suriin ang mga probisyon sa kontrata. Sinuri ng abogado ang kontrata at umiling. May problema po. Nakasaad dito na ang kontrata ay mananatiling may bisa anuman ang maging resulta ng DNA test. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin,
Kahit hindi anak ni Paulo ang bata, may bisa pa rin ang kontrata at mayroon ding probisyon na nagsasabing walang anumang obligasyon na magsauli sa hinaharap. Namutla ang mukha ni Don Ricardo. Kalokohan. Naloko na nga ako. Hindi ko pa mababawi ang pera. Ayon po sa kontrata, ganoon nga po. Mukhang pinaghandaan itong mabuti ng kabilang panig. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Don Ricardo na naloko siya ng husto. Naalala niya ang kanyang sarili, mayabang na pumirma sa kontrata dahil sa 100 milyon. Samantala, mas lalong lumala ang sitwasyon ng pamilya ni Paulo. Idinemanda sila ni Don Ricardo ng estafa at humingi rin ng danyos. Mr. De La Cruz, kailangan niyo pong pumunta sa istasyon ng pulis. Nang makatanggap ng tawag mula sa pulisya, natulala si Paulo. Ma, anong gagawin natin? Hindi ba't makukulong tayo sa estafa? Anak, anong panloloko ang ginawa natin? Tayo rin ay naloko. Umiiyak na sabi ni Aling Elena. 6 na buwan lang ang nakalipas, masaya sila dahil sa 100 milyon. Ngayon, dahil sa perang iyon, parang nasa impyerno sila. Ang mas malaking problema ay nagsampa rin si Don Ricardo ng kasong sibil, 1 bilyong pisong danyos? Opo. Bukod sa 100 milyon, humihingi rin po si Don Ricardo ng karagdagang bayad para sa emotional distress, pinsala sa imahe ng kumpanya at iba pa. Halos himatayin si Miguel nang marinig ito mula sa abogado. 1 bilyon? Kahit habang buhay nating bayaran yan, hindi natin mababayaran. Nag-file na rin po sila ng writ of attachment. Lahat po ng ari-arian ninyo, bahay, bank accounts ay ipe-freeze. Ilang araw ang lumipas, dinikitan na ng mga notice of levy ang bahay ni na Paolo. Ang bagong apartment na binili nila mula sa 100 milyon, ngayon ay hindi na nila maibenta. Paano nangyari? To, umiiyak. Nasabi ni Aling Elena habang tinitingnan ang notice. 6 na buwan lang ang nakalipas, masaya silang nakaalis sa maliit na apartment. Ngayon, mas malaki pa ang utang nila. Pati ang trabaho ni Paulo ay nawala. Ginamit ni Don Ricardo ang kanyang impluensya para tanggalin siya sa trabaho. Mr. De La Cruz, huling araw mo na ngayon. Po, bakit po bigla? Utos po ng chairman. Sabi niya, hindi ka na maaaring magtrabaho sa kumpanya namin. 6 na buwan siyang naghirap sa warehouse para lang sipain palabas. Habang kinukuha ni Paulo ang kanyang mga gamit, pinagtitinginan siya ng mga katrabaho. Akala ko ba manugang ng mayaman, bakit tinanggal? Mukhang may problema. Narinig niya ang mga bulungan, pero wala siyang masabi. Pag-uwi niya, tinanong siya ni Aling Elena, Anak, anong gagawin natin ngayon? Wala ka ng trabaho, hindi natin maibenta ang bahay. Hindi ko alam ma, hindi ko na talaga alam. Napabuntong hininga si Miguel sa tabi. Kuya, yung contact number ni Ate Jasmine. Subukan kaya nating humingi ng tulong? Anong tulong? Napahiramin tayo ng kaunti sa 100 milyon. Sira ulo ka ba? Ano bang ginawa nating mabuti kay Jasmine para humingi tayo ng tulong sa kanya? Naalala ni Paolo ang huling itsura ni Jasmine. Ang kalmadong pagpirma niya sa notaryo. Noon hindi niya napansin. Pero ngayon, kapag iniisip niya, parang may plano na si Jasmine noon pa. Samantala, komplikado rin ang sitwasyon ni Isabel. Pinapunta siya ni Don Ricardo sa Amerika. Isabel, sa Amerika ka muna. Kung mananatili ka rito, baka malaman pa ng media. Daddy, gusto ko pong manatili dito. Hindi pwede. Para na rin sa imahe ng kumpanya, kailangan mong manahimik muna. Sa huli, umalis si Isabel papuntang Amerika kasama ang bata. Tapos na rin ang relasyon nila ni Paulo. Babe, sorry talaga. Iyon ang huling sinabi ni Isabel sa airport. Hindi sumagot si Paulo pagkaalis ni Isabel. Naiwan si Paulo na mag-isa. Ang babaeng akala niya'y mahal niya, ang batang akala niya'y anak niya, lahat ay naglaho. Nang gabing iyon, isa pang nakakagulat na balita ang dumating sa bahay ni na Paolo. Isusubasta po ang bahay ninyo? Opo, dahil po sa levy on attachment, magpapatuloy po ang foreclosure proceedings. Isang tawag mula sa isang real estate agent.
Ang bahay na binili nila sa halagang 100 milyon ay isusubasta na. Napaupo si Aling Elena pagkatapos ng tawag. Tapos na talaga. Wala na tayong bahay, wala na tayong pera. Nawalan na rin ng pag-asa si Miguel. Ma, saan na tayo titira? Hindi ko alam. Hindi ko na talaga alam. Nang gabing iyon, magkakasama silang tatlo sa sala, nagtinginan. Ibang-iba na ang itsura nila kumpara noong 6 na buwan na ang nakalipas, noong nagsasaya sila dahil sa 100 milyon. Pabulong na sinabi ni Paulo, "Kumusta na kaya si Jasmine ngayon?" Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ni na Aling Elena at Miguel. Pare-pareho sila ng iniisip. Ang 100 milyong natanggap ni Jasmine at ang mga kakaibang probisyon sa kontrata, posible kayang may alam na si Jasmine noon pa man. 2 taon ang lumipas. Ngayon ang araw ng pagbubukas ng aking Pilates studio sa BGC. Ang pangalang Ocean View Pilates ay kumikinang sa sikat ng araw. Napakaganda ng studio. May malalaking bintana na tanaw ang siyudad, mga pinakabagong Pilates equipment at eleganteng interior. Ito ang resulta ng 2 taong paghahanda. Maraming kaibigan at kasamahan ang dumalo sa opening, puno rin ng mga bulaklak na pambati. Jasmine, ang galing mo. Ikaw lang mag-isa ang gumawa ng lahat ng ito. Salamat, salamat sa tulong ninyo. Masaya kong tinatanggap ang mga bisita. Ngunit bandang 11:00 ng umaga, isang lumang kotse ang huminto sa harap ng studio. Nang makita ko kung sino ang bumaba, nagulat ako. Si Paulo, ang biyenan kong si Aling Elena at si Miguel. 2 taon na kaming hindi nagkita at hindi maganda ang kanilang itsura. Luma ang kanilang mga damit at pagod ang kanilang mga mukha. Lalo na si Paulo, sobrang payat niya. Pagpasok nila sa studio, biglang naging awkward ang bunigi. Jasmine pala. Nanginginig na sabi ni Aling Elena. "Nay, paano po kayo napunta rito? Jasmine, pwede ba tayong mag-usap sandali?" Pakiusap ni Paulo. May pagsusumamo sa kanyang mga mata. Humingi ako ng paumanhin sa mga bisita at dinala sila sa isang consultation room sa isang sulok ng studio. "Maupo po kayo. Gusto niyo po ba ng kape? Huwag na. Okay lang." Agad na nagsalita si Paulo. "Jasmine, malaki ang problema namin." "Anong problema po?" "Idinemanda kami ni Don Ricardo ng estafa at may 1 bilyong pisong civil case pa." Nagkunwari akong nagulat. 1 bilyon po? Bakit daw po? Umiiyak na nagsalita si Miguel. "Ate, Yasmin. Miss Yasmin, hindi pala anak ni Kuya, yung anak ni Isabel." "Po? Nagpa-DNA test kami at anak pala siya ng ibang lalaki, half American pala." Sa loob-loob ko, natatawa ako, pero nagpakita ako ng gulat na ekspresyon. Kung ganoon, nagsinungaling pala sila sa simulat sa pool. Hinawakan ni Aling Elena ang kamay ko at nagmakaawa. "Jasmine, nagkamali kami. Nagkamali talaga kami. Sobrang pinagsisisihan namin na iniwan ka namin noon. Nay, na-foreclose na ang bahay namin. Si Paulo walang trabaho. Wala na talaga kaming pag-asa." Lumuhod si Paulo. "Jasmine, please, tulungan mo kami. Kahit kaunti lang sa 100 milyon. Kung hindi, mamamatay na kami." Biglang may malakas na boses mula sa entrada ng studio. "Nandito lang pala kayo." Paglingon ko, nakita ko si Don Ricardo Ocampo na papasok. Mas tumanda siya kumpara noong huli kaming nagkita. 2 taon na ang nakalipas, pero mayroon pa ring autoridad sa kanyang presensya. "Miss Jasmine Reyes, matagal na tayong hindi nagkita." "Don Ricardo, paano po kayo napunta rito? Inaasahan kong nandito ang mga to." "Tama nga ako." Tiningnan ni Don Ricardo nang masama ang pamilya ni Paulo. "Hoy, kayo, huwag na kayong magtago at isauli nyo na ang 100 milyon. Ginoo, anong pera po ang isasauli namin?" "Anong pera? Yung 100 milyon na nakuha nyo sa panloloko." "Hindi po kami nanloko. Wala po kaming alam." Pagdadahilan ni Miguel, pero ayaw makinig ni Don Ricardo. "Walang alam? Kung ganoon, sa kanya nyo bawiin." Tumingin sa akin si Don Ricardo. "Miss Jasmine Reyes, hindi ba't kasabwat ka rin sa panlolokong ito? Alam mo naman kung saan galing ang 100 milyon, di ba?"
kalmado kong kinuha ang isang dokumento mula sa aking bag. Ginoo, natatandaan niyo po ba ito? Ano yan? Ito po ang notaryadong kontrata noong 2 taon na ang nakalipas. Binuklat ko ang kontrata at itinuro ang isang partikular na bahagi. Tingnan niyo po rito, nakasaad na ang kontrata ay mananatiling may bisa, anuman ang maging resulta ng DNA test. Tumigas ang mukha ni Don Ricardo at nakasulat din po rito, walang anumang obligasyon na magsauli sa hinaharap. Kayo po mismo ang pumirma diyan. Wala po akong kasalanan. Biglang sumigaw si Paulo. Jasmine, natutuwa ka bang makita kaming naghihirap ng ganito? Natutuwa? Ikaw, may 100 milyon ka at masaya ang buhay mo habang kami nagiging pulubi, hahayaan mo lang. Tahimik akong tumayo at nagsalita. Paulo, bakit ko kailangang isauli ang perang ito sa inyo? Dahil dati tayong mag-asawa. Dating mag-asawa. Ang dating mag-asawa na nagtaksil sa akin at pumunta sa ibang babae. Anong sinasabi mo? Nagmamakaawang sabi ni Aling Elena. Jasmine, parang awa mo na. Mamamatay kaming lahat. Nay, noong pinalayas niyo ako, inisip niyo ba yan? Sa harap ng 100 milyon, tinrato niyo akong parang basura. Umiiyak ding nagsalita si Miguel. Ate Jasmine, nagkamali po kami. Nagkamali po talaga kami. Kaya't iligtas niyo po kami. Pinagmasdan ko silang lahat. Malinaw na naaalala ko kung paano nila ako tinrato, 2 taon na ang nakalipas. Nagagalit na nagsalita si Don Ricardo. Miss Jasmine Reyes, isipin mo naman ang moralidad. Hindi ba't pera yan na galing sa panloloko? Panloloko, napangiti ako. Ginoo, kailan po ako nagsinungaling? Mula simula hanggang huli, katotohanan lang ang sinabi ko. Kung ganoon, alam mo na hindi anak ni Paulo ang bata? Tumahimik ang buong silid. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Nanginginig na nagtanong si Paulo. Ano? Alam ko na noon pa na baog ka. Baog, tulala si Don Ricardo. Nang magpa-check up tayo sa ospital, natanggap ko ang resulta. Nakasulat doon na imposible kang magkaanak ng natural. Halos himatayin si Aling Elena. Kung ganoon, noon pa man alam mo nang hindi maaaring maging ama ang anak ko. Opo, alam ko po. Kaya ko ipinalagay ang mga probisyong iyon sa kontrata. Inilabas ko mula sa aking bag ang resulta ng asuspermia test. Ito ang resulta ng pagsusuri 2 taon na ang nakalipas. Kumpirmadong baog si Paulo. Natigilan ang lahat. Namutla ang mukha ni Don Ricardo nang makita ang resulta. Kung ganoon, niloko mo kaming lahat. Niloko? Wala po akong sinabing kasinungalingan. Mahinahon kong sinabi. Nang sinabi niyo pong buntis ang anak ninyo. Ganoon po ba? Lang ang sinabi ko. Hindi ko po inamin na anak ni Paulo yon. Galit na sumigaw si Paulo. Jasmine, ginamit mo kami. Planado mo to lahat. Ginamit? Kakaiba. Pag-isipan niyo nga ulit kung sino ang nanggamit kanino. Tiningnan ko ng diretso si Paulo. Paulo, ginamit mo ako nang lokohin mo ako kasama ng ibang babae gamit ang sahod ko. At kayo naman, Ginoo, sinubukan ninyong tapakan ng isang tao gamit ang pera ninyo. Nanginginig na nagsalita si Don Ricardo. Kahit na, estafa pa rin to. Mapaparusahan ka sa batas. Estafa? Kung ganoon, idemanda niyo ako. Ngumiti ako. Pero may isa pa akong sasabihin. Ano yon? Kayo rin po, Ginoo. 30 taon na ang nakalipas, may ginawa kayong katulad nito. Biglang tumigas ang ekspresyon ni Don Ricardo. Anong sinasabi mo? 30 taon na ang nakalipas, iniwan niyo ang una ninyong asawa para magpakasal ulit. Panloloko rin ang dahilan noon, di ba? Nanghina si Don Ricardo. Paano mo nalaman yan? Ang una niyo pong asawa ay nasa Amerika ngayon. Ilang beses na rin kaming nagkausap sa telepono. Inilabas ko mula sa aking bag ang isang voice recorder. Napaka-interesante ng mga kwento niya. Lahat ng detalye kung paano niyo sinolo ang yaman 30 taon na ang nakalipas,
Nakatala lahat dito. Bakit mo? Inihanda ko lang para kung sakali. Ang mga taong tulad ninyo, hindi natin alam kung ano ang gagawin. Halos matumba si Don Ricardo. Please, matagal na yang issue. Matagal na. Kung ganoon, ang nangyari sa akin ay bago pa lang, kaya't mas sariwa pa. Biglang sinugod ako ni Paulo. Hayop ka, ikaw ang sumira sa amin. Ngunit pinigilan siya ni Miguel. Kuya, huwag. Mas lalala lang ang sitwasyon kung gagawa ka ng gulo dito. Umiiyak na nagsalita si Aling Elena. Jasmine, parang awa mo na. Tao rin kami. Huwag mo naman kaming hayaang mamatay ng ganito. Nay, sinabi niyo ba yan sa akin noon? Sa harap ng 100 milyon, sinabihan niyo akong umalis agad. Nagkamali. Nagkamali talaga kami. Luluhod ako, magmamakaawa ako. Lumuhod si Aling Elena sa sahig, ngunit nanatili akong malamig. Nay, huli na po ang lahat. Pumili na kayo. 2 taon na ang nakalipas. Huling sinubukan ni Don Ricardo na takutin ako. Miss Jasmine Reyes, mag-ingat ka rin. Alam mo kung sino ako. Pagtatakot po ba yan? Ngumiti ako. Ginoo, anong panahon na ngayon para gumamit ng ganyang paraan? At kung malaman ng media ang nakaraan ninyo, ano kaya ang mangyayari sa stock price ng kumpanya ninyo? Lubusang nawalan ng lakas ng loob si Don Ricardo, biglang may ingay mula sa labas ng studio. Ano ba yan? Ang ingay. Anong nangyayari? Nagbubulungan na ang mga bisita. Nakakasira na ang sitwasyon sa opening. Tumayo ako at nagsalita. Mga Ginoo, ginang, maari na po kayong umalis. Oras na po para sa aking negosyo. Jasmine, huling sigaw ni Paulo. Ganyan ka na lang ba mabubuhay? Wala ka bang konsensya? Konsensya? Malamig ko siyang tiningnan. Hindi sa'yo dapat manggaling ang salitang konsensya, Paulo. Saan mo dinala ang konsensya mo noong niloloko mo ako gamit ang sarili kong pera? Bago sila umalis, may huli akong sinabi. At saka, huwag na kayong makikipag-ugnayan sa akin. Tatawag ako ng pulis. Pulis? Opo, para sa stalking at disturbance of business. Galit na sumigaw si Don Ricardo. Hindi puwede. Hindi ako aalis na ganito lang, ngunit pinigilan siya ni Miguel. Ginoo, tama na po. Mas lalala lang po ang gulo dito. Sa huli, umalis sila habang nag-aaway. Sinasabi ni Paulo at Don Ricardo na kasalanan ng isa't isa ang lahat. Kasalanan to ng anak mo. Ano, kayo ang nanloko. Habang nag-aaway sila sa harap ng studio, nagbulungan ang mga bisita. Sino ba yang mga yan? Bakit sila nag-iingay? Nakakagambala sa negosyo. Sa huli, may tumawag ng pulis. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang isang police car at dinala sila. May reklamo po laban sa inyo. Kailangan niyo pong sumama sa amin. Teka, anong ginawa namin? Ngunit sa huli, sumakay sila sa police car. Isinampa sila ng kasong disturbance of business at public scandal. Pagkaalis nila, muli kong binuksan ang pinto ng studio. Pasensya na po mga bisita, medyo nagulo po tayo. Okay lang. Nangyayari talaga yan. Ituloy na natin ang opening. Buti na lang at naintindihan ng mga bisita. Pumunta ako sa kusina at kumuha ng isang dakot na asin at iwinisik ko ito sa lugar kung saan sila nakatayo. Anong ginagawa mo? Pampasuwerte. Para itaboy ang masamang espiritu. Nagtawanan ang mga bisita at ginawa ko na ang ribbon cutting. Habang pinuputol ko ang pulang ribbon gamit ang isang gintong gunting, naramdaman ko ang isang bagong simula. Congratulations, nagpalakpakan ang lahat. Tumingin ako sa dagat sa kabilang panig ng malaking bintana. Ang asul na dagat ay kumikinang sa sikat ng araw. Ibang-iba ito sa maalinsangang hangin ng maliit na apartment, 2 taon na ang nakalipas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang Ocean View Pilates ay opisyal ng bukas simula ngayon.